Mga bossing, may bago na naman tayong project. Eto na nga, nagpa-deliver na tayo ng mga Coco Lumber. Guys, na yan dyan. Kakamada ko pa naman yan. Lumampas kayo. Nandun na kayo sa maisan. Lumampas pa nga itong ating mga bossing na magdi-deliver sa atin ng Coco Lumber. Ang project nga pala natin mga boss ay isang poultry. Medyo maganda ang kita nitong mga nakaraang araw doon sa mga paalaga sa akin ng aking mga magulang. Nagkaroon tayo ng budget para sa isang poultry, kaya nag-invest na ako sa bagong poultry para di na ako makihiram ng kulungan sa aking mga magulang. Iba kasi yung may naipupundar ka na habang bata pa. Ito mga boss, na ikamada na ang mga kahoy. Yung pinupunos nga pala nila dito ay pinaghalong used oil at crudo. Ginagawa namin ito pangontra sa mga anay at insekto na sumisira ng kahoy. Naobserbahan kasi namin na kapag walang prevention na ginagamit sa mga kahoy panlaban sa mga anay, mabilis itong masira. Ito pala boss yung pagtatayuan natin ng poultry. Medyo madawag ang area kasi kawayanan ito mga boss. Tinikan nga pala yung puno ng kawayanan na yan, kaya talagang matinik mga boss. Kung tiwanak sana ay madali lang linisin yun mga boss kasi wala naman masyadong tinik yun. Pero maigi na din kasi yung mga nakuha nating mga kawayan dyan gagamitin na din sa ipapagawa nating poultry mga boss. Bale sagad ang linis pala nila dyan mga boss. Ito na nga si Kuya Bong at Kuya Eric nagpuputol na ng puno ng mga kawayan. Ginamitan na namin ng palakol para mabilis matapos. Sinilaban na din namin yung mga tuyong kawayan para mabawasan ang kalat. Para na din maayos ang pag-layout ng poultry natin mga boss. Ito mga boss yung mga puno ng kawayan. Napakadaming pwedeng gawin dyan. At syempre di natin sasayangin yan. May mga future projects tayo dyan na gagawin. Ipapakita ko sa inyo mga boss yung mga project na gagawin natin dyan. Ito mga boss, nakadalawang hakot ata ako dyan. Doon ko dinadala sa isa nating project na gagawin. Oo mga boss, lagi may project akong ginagawa. Hindi kasi ako sanay na walang ginagawa. Naman ako ata ito sa aking tatay at lolo. At para mapadali mga boss ang ating trabaho, ito pinatraktura na natin. Napakalaking tipid nito sa manpower. Napakabilis pang maglinis nito kasi kahit madaming kalat kayang-kayang itulak. Malaki ang alwan din sa mga trabahador natin kasi iwas tinik na sila sa paa. Ito talaga ang advantage ng mga makinarya. Sa ganitong pagkakataon talaga sila mapapakinabangan. Mga boss, alam nyo ba kung bakit inuuna ko ang ganitong mga panghanap buhay? Naturuan kasi ako ng aking mga magulang na huwag maging maluho sa mga material na bagay. At naging practice ko na nga ang delayed gratification. Mga boss, baka hindi nyo nalalaman ang delayed gratification. Mga boss, ito yung kapag nagkaroon tayo ng income, wag muna natin ilagay sa mga bagay na di naman natin kailangan. Sa madaling sabi, wag natin ilagay sa mga luho. Sa huli na ang kubra mga boss, kapag kaya nang bilhin ng 10 beses. At eto, malapit na pala matapos si Kuya Juni sa paglilinis ng area. Di namamalayan, napapasarap ang kwentuhan. Kita nyo mga boss, napakabilis linisin. Kung mga tao-tao lang yan, ilang araw yan bago matapos. Kaya kayo mga boss, kung may mga plano kayong maglinis ng area, aralan nyo din po ang mag-hire na lang ng ganito kaysa umupa ng madaming tao. Tiyak makakatipid po tayo mga boss. Ito mga boss, kita nyo naman kung gaano kalinis ang ating area. Ready na para sa ipapagawa natin. Yun lang mga boss, sa sunod po ulit.